34 na track na abogado ang abogado nila ron. Tama po. Ito ay pinag-usapan ito halos isang buwan yata ang pinagtalunan. Pagkatapos sa magitan ng isang maiksing pagpapaliwanag ni Congressman Joey Salceda, sasabihin niya na walang nilabag. Sana imbitahan mo si Joey Salceda tumupo sa dito sa tabi ko. Ganun po. Para sa ganun ay mapag-usapan nating mabuti. Hindi biro-biro ito, huwag niya sasabihin na walang paglabag ang ABS-CBN. Tama, sumusulak na naman ang dugo ko eh. Hindi po ko, pinanood naman Kinalkal mo yung masakit sa akin eh. Pagka ganyan eh, talagang makikipagsuntukan ako dyan. Sabihin ko na. Opo. Yung may-ari nun, PHHC. Opo. Okay? Gobyerno. Korporasyon yun. Dapat meron silang resolution na binebenta nila sa ABS-CBN doon sa Lopez, yung naunang Lopez. Opo. Ang pumirma lang yung presidente. Tinatago nila yung mga titulo. Pagka ako pupunta, nagsisipagtago lahat ang mga usap ko. Hanggang ngayon. Nako. Pagkatapos sasabihin niya na walang paglaban, si Lopez, pinatunayan niya mismo yun. Oho. Ang pinangangatiran niya lang, Amerikano ako, pero Pilipino ako. Oho. Paano ka ako naging Pilipino? Sapagkat ang aking ama ay Pilipino. Ano naman nakakita pinakamataas na transmitter sa ating bansa? Ginawa yan ng walang building permit. Sa inyo, pagka pinakamakapangyarihan, pinakama-influensyang network, walang batas-batas sa kanila. Magtatayo ka lang ng barong-barong, may building permit eh. Pagkataas na transmitter, walang building permit. Diyan mo susukatin kung anong klaseng mga tao yan. Sasabihin ngayon ng Joey Salceda, walang paglabag. Ipakita mo sa akin, Joey Salceda, na merong building permit, yung transmit. Diyan lang, magkakalintikan tayo. Kong, kahapon ay pinag-usapan po ito sa social media at ngayon ay nakita rin natin ito pong House Bill number 11252 at ito po inintroduce ni Congressman Joey Sarte Salceda ng Albay. Kong, at ito ay kinakailangan namin ng inyong mga reaksyon sapagkat naging napakalaki po ng papel ninyo noon ukol sa isyong ito. Pagka ako mag-comment, bias ako. Pero gusto na rin namin marinig ko ang inyong komento ukol sa bagay na yan. Kong, no? Napaka-bias ka na rin. Opo. Dapat na lang siguro. Minsan kasi yung pagiging bias kailangan din natin. Anyway, ang titulo po ng kanyang bill, Kong, granting the ABS-CBN Corporation, formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to construct, install, operate and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. Kong, yan po. Pagkaya mo ng titulo, basahin mo yung maano lang naman natin. Nakita ko na. Maikli lang yung explanatory note niya eh. Isa-isahin natin. Una. First paragraph. Opo, medyo malayo-layo ng konti. Pero yan, nakikita naman. Ikaw ba? Nakikita ba? Sige, Nelson na lang. Medyo malayo yung aking... The Securities and Exchange Commission, SEC, and the Bureau of Internal Revenue, BIR, during House deliberations on the ABS-CBN franchise in the previous Congress, certified that the franchise grantee did not violate ownership restrictions Did not violate, ha? Oo. and did not have pending tax liabilities. Mali yan. Kasi babanggay niya dapat yung kabuuan ng records ng 18 Congress. Meron kang nag-appear sa kanila dyan sa Securities and Exchange Commission tsaka yung BIR. Ngunit nung isa-isahin na namin, hindi naman naging blanket authority na wala silang liabilities. Ang totoo niyan, nung ilabas na natin yung kanilang mga eskema na ginamit, para sa ganun maitago nila yung tunay na halaga ng buwis na dapat ibayad sa ating pamahalaan. Sapagkat gumamit sila ng tax shield eh. Naalala mo yung Big Dipper? Yes po. Na kanilang ginamit Sa ibang EPSA. para sa ganun ay maitago nila yung karampatang buwis na dapat ibayad nila sa pamahalaan. Hindi naman nila nasagot yun eh. Ang laki nun yung Big Dipper ginamit nila, unang-una ay niregister pa nila sa PESA eh. Opo. Sapagkat sa PESA kasi, yung unang 6 na taon mo, wala kang bayad sa tax. Tax holiday ka. Oo, Opo. bali, ang babayar, pagkatapos ng 6 na taon, ang babayaran mo lang is so much percent dun sa gross niya eh. Opo. Parang 6% lang. Oho. Hindi kagaya ng isang normal na korporasyon. Kapag nagbayad ka ng corporate income tax, 30% talaga yan. Sa mga tuwid, sa dami ng unang-una, hindi man sila karapat dapat na ma-reistro doon sapagkat hindi naman exporter yung na yun eh. Yung Big Dipper na yun. Opo. Maraming komplikasyon ito. At hindi siya nag-export. Ang ginagawa niya, nag-digitalize lamang siya ng content para mapanood sa Netflix at iba pang mga plataforma o platform sa iba't ibang mga kaparaanan. Binigyan din niyo po sa hearing yan, Kong, ha? Natatandaan ko yan. Hindi nila Opo. nasagot yan. Opo. Sa mga tweet, ginamit nilang parang tax evasion mechanism, strategy. Opo. At kung susumahin mo nga, bilyon ang dapat na ibinayad nila. Napatunayan namin lahat ito. Pagkatapos sinasabi nitong Securities and Exchange Commission na wala namang problema sa citizenship. Opo, did not violate ownership restrictions, Kong. Yun daw ang sabi. Bakit? Hindi naman siya, nung puntahan namin sa securities, nung ipa-explica namin sa kanila, nung pagtatanungin na namin sila sa yung tinatawag na Philippine Depositary Receipts, napalitan ko doon
na mali. Itinago nila talaga. Sabi nila kasi ang bumoboto ay yung ABS-CBN mother company. Itinago nila yon. Nung sabihin ko sa kanila, alam mo ka ako, yung control hindi lamang sa pagboto. Miski yung hindi pagboto, control pa rin yan. Wala isip-isip 34 na truck na abogado ang abogado nila ron. Tama po. Ito ay pinag-usapan ito halos isang buwan yata ang pinagtalunan. Pagkatapos sa magitan ng isang maiksing pagpapaliwanag ni Congressman Joey Salceda, sasabihin niya na walang nilabag. Napakababaw na pangangatwiran naman ito. Sana imbitahan mo si Joey Salceda tumupo sa dito sa tabi ko. Ganun po. Para sa ganun ay mapag-usapan nating mabuti. Hindi biro-biro ito, huwag niya sasabihin na walang paglabag ang ABS-CBN. Yun lamang lupa na kinatatayuan nila ngayon. Naku, isa pa po yan. Hindi nga naungkat na yun sapagkat wala, nagsara na ang Kongres nun eh. Kung may panahon lamang ako nun. Talagang pati yung National Housing Authority, hinahanap ko yung titulo niyan eh. Paano magkakaroon ka ako ng ano yan? Paano makapagtatayo sila ng opisina dyan, ng headquarters? Doon sa main office nila ngayon. Yung lugar na yan ay pag-aari ng tinatawag natin Philippine Home Housing Corporation, PHHC. Ito yung forerunner ng National Housing Authority. Yan ay subdivision. Ang may-ari niyan, PHHC. Paano ngayon mabibili nila? Ngayon, ang gusto kong itanong sa may-ari ng ABS-CBN, mabuti na lang. Sabi ko nga sa'yo, bias na ako eh. Nakikita mo, sumusulak na naman ang dugo ko eh. Hindi po ko nga, pinanood naman kinalkal mo yung masakit sa akin eh. Pagka ganyan eh, talagang makikipagsuntukan ako dyan eh. Tuloy niyo, Kong. Isipin mo hanapin mo yung deed of sale. Ayaw nilang ipakita. Yung bang deed of sale, hindi mo gagamitin pagkatapos para ma-transfer sa'yo ang pangalan, mula doon sa naunang may-ari, para ma-transfer mo sa sarili mo, hindi mo kakailanganin yung deed of sale. Kailangan yun. O ba tayo nilang iniilitaw ang deed of sale? Maliban na ikaw original na may-ari nun ko. Hindi, ang tanong ko, ba't ayaw nilang ilitaw? Dahil merong problema yung deed of sale na yun, kaya ayaw nilang ilitaw. Ngayon pa lang sasabihin ko na. Yung may-ari nun, PHHC. Gobyerno. Korporasyon yun. Dapat meron silang resolution na binebenta nila sa ABS-CBN, doon sa Lopez, yung naunang Lopez. Ang pumirma lang yung presidente. Walang board. Resolution. Invalid yun. Kung questioning ko yun eh. Pinuntahan ko nga yung mga tinatago nila yung mga titulo. Pagka ako pupunta, nagsisipagtago lahat ang mga usap ko eh. Hanggang ngayon. Nako. Pagkatapos sasabihin niya na walang paglabag? Yun daw po sinasabi ng Bakit? Magpapatunay ba sa paano yung issue ng national, yung citizenship ni Gabby Lopez? Amerikano si Gabby Lopez, pinatunayan niya mismo yun. Ang pinangangatwiranan niya lang, Amerikano ako, pero Pilipino ako. Paano ka ako naging Pilipino? Sapagkat ang aking ama ay Pilipino. Ang binabanggit niyang doktrina, yung jus sanguinis. Yung by blood. Yung Amerika kasi, jus soli. So napanganak siya sa Amerika, so ang nag-operate na doktrina, jus sanguinis. Jus soli. Kaya American citizen, napanganak sa Boston, 1963. No, 1952 yata. Kasi tanda ni Nelson. Boston, Massachusetts. Bakit ka ako hindi mo ka ako inirehistro yung iyong birth sa Amerika? Palagay mo, ikaw kasi bata ka pa, so kapapanganak mo lang, hindi ko naman inihingi sa'yo ikaw magrehistro ng iyong pagkapanganak. Pero yung tatay mo, yung nanay mo, ba't hindi ka nirehistro sa pinakamalapit na konsulada? Hindi niya masagot. O palagay mo na, nung ikaw ay magkaisip, na nag-aaral ka na, alam mo Pilipino ka, bakit hindi ka nirehistro? Kahit na late registration pwede naman. Pwede naman, Nakuha mo lang, naisip mo lang na kumuha siya ng paraan na ma-recognize siya sa Filipino citizen, mahigit na 4 na taon nang nakakaraan. Bakit? 40 taon mahigit. Sa mga tweet, parang ano mo lang, parang belated afterthought mo lang yan. Parang, siguro magagamit mo lang ng convenience dahil parito ka rin dito sa Pilipinas. Tama po. Pero kahit kailan, hindi mo ni-renounce ang iyong citizenship. So, pinangangatwiran niya, kahit na Amerikano ako, Pilipino naman ako. Paano ka nga naging Pilipino? Dahil ang tatay niya ay Pilipino. Ngunit, sabi ko, walang naipakita ang tatay mo na nung ikaw ay napanganak, nung ikaw ay mapanganak, kasi ang applicable na Constitution, 1935 Constitution, dapat yung ama mo Pilipino. Dapat sana nung napanganak ka, pinakita mo na yung tatay mo Pilipino pa rin. Kasi may chance na Amerikano ng tatay niya. Kasi nung nandun siya sa Boston, nag-aaral sa isang military school o university yung tatay niya. Iba tayo mong ipakita. Maraming questionable dito. Ngayon, palagay mo na Pilipino ka. Tatanggapin ko sandali na Pilipino ka. Pero, tanggapin mo rin na Amerikano ka. Kanya. Mali ka din. Walang sinasabi ang saligang batas na 100% Pilipino pero may kasama pang isang Amerikano. Walang sinasabi. Ang sinasabi lang ang pagmemayari 100% na Pilipino. Wala siyang sinabi na isangkot mo ang pagiging Amerikano. Nako. Nakalagay pa rin, sabi niya, did not have pending tax liabilities doon po sa pinabanggit. Pinagtatanong namin yan. Hindi, kaya lang na po nagawa yun doon po sa isang ganito. Meron lang isang lugar na hiningan ng parang testimony. Hindi blanket authority. Kaya nga nung usigin na namin siya doon sa Big Dipper, wala na silang maisagot doon eh. Wala silang maisagot doon.
At to sa second paragraph na Second paragraph. Oh. The non-renewal of the franchise, however, cost some 11,000 direct jobs. 11,000 direct jobs. Oh. This representation also argued that the information asymmetries that resulted from the loss of an information source caused thousands of new COVID-19 infections during the critical 2020 period. Parang ang gumawa niyan, hindi siya. Parang ang gumawa ABS-CBN. Kasi ito po yung stand nila noong time na yun. Yes, Sabi oo. nila 11,000 ang Opo. kanilang regular employees. Napatunayan namin, hindi 11,000. Kulang-kulang sa 3,000. Bakit kamo? Yung iba were considered project workers, contract workers, mga ganyan. Opo. Ayaw nga nilang irregularize eh. Napatunayan ko pa noon na sa dami ng kanilang tinanggal at dinimanda sila, umabot na sa Korte Suprema hanggang ngayon. Opo. Na nagkaroon na ng ruling ang Korte Suprema, final and executory, ibinalik na sa NLRC for computation na lang. Hanggang ngayon, tinutulungan ko pa rin yung mga... Hindi pa ata nababayaran po, ha? Hanggang Meron ngayon. nang nabayaran, pero hanggat maaari, talagang... Pinadadaan na bukas ng karayong. Binabarat lahat. Opo. Hanggang sa, meron nang namatay na claimant eh. Ganun Meron ba? nagkakasakit sa umabot na ng 15 hanggang 20 taon. Tagal na pala. Yung apela nila na ginawa doon. Oho. Yan ba yung yan ba yung network na kung magsasalita eh? Kapamilya po namin lahat ito. Hindi totoo yan. Oho. Ang magsasabi niyan, yung ngayon na nagsasabi hanggang ngayon, nasa NLRC na pinaglululoko sila ng National Labor Relations Commission. Ilang beses na rin akong nag-appear sa kanila, pinatawag ko sila 3 beses na. Opo. Hanggang ngayon, hindi ngayon maiwasto-wasto. Oo nga, iba dyan, mga cameraman pa. Oo. Yung iba dyan, parehong humahawak ng camera. Nagkataon na, ito'y talent daw, yun naman ay regular. Pero hindi pareho yung sahod. Tama ba? Yung skill niya, kapareho ng skill nito. Oho. Ayun. Kaya si Joey, alam mo, pagka nakita kami yan, sasabihin ko sa kanya, sinungaling ka, Joey, sasabihin ko sa'yo. Si Joey Hindi sasabi- mo man lang tinignan ng records ng Oho. ng House. Tingnan mo yung record ng 18th Congress. Kinuwenta ko pa nga lahat ng violation yan, kung pag-uusapan, inisa-isa ko. Sapagkat doon sa ating Public Service Act, Opo. ang isang utility na nagkaroon ng paglabag, merong penalty na 200 pesos per day per violation. Ganun pa pala, 200 pesos per day. Kinuwenta ko eh. Opo, Oh, halimbawa. Ilang taon na ho nakalipas. Ito halimbawa lang, isa sa mga violation niya, in-encrypt niya yung mga programa nila. Ibig sabihin, sinusi. Alalahanin ninyo yung kanyang, may oras pa ba tayo? Baka Opo, mababa tayo. meron. Nakalak po naman yung mga mahaba pa ko. Baka mamaya magalit sa atin ng mga sumubra na tayo. Hindi po. Okay, tuloy natin yan. In-encrypt nila yung contents nila. Ibig sabihin, Hindi pwedeng panoorin. hindi pwedeng panoorin kapag hindi ka bumili ng black box. Siyempre, tama kayo. Ito yung, alam mo yung black box. Ang black box ay 2,500 pesos per unit. Sabi ko sa kanila, bakit mo ginawa yan? Yung prangkisa na pinirmahan mo na ginrant sa'yo ng Estado, free to air. Ibig sabihin, mag-broadcast ka libre. Libre naman kanya. Ba't mo, nilibre mo kasi nagbenta ka ng 2,500. Bumili ka ng black box sa raw na hindi galing sa kanila, hindi mo papanood kahit may black box ka. Kasi dapat black box ng ABS-CBN. Tama po. So ilang milyon yung inano niya? Ilang milyon yung kanyang ibinenta? 2,500 bawat isa. Ilang milyong pamilya ang binentahan. Inisa-isa ko ng 200 yan. Pagkatapos yung mag-migrate sila from analog to digital. Opo. Sinabi ng NTC sa kanila, okay, bibigyan kayo namin ng 3 months to migrate from analog to digital. Pagkatapos nito, lahat ng equipment na ginamit nyo, pinahiram nila yung Channel 43. No? Opo. Dito nyo gamitin para sa ganun, makalipat kayo doon. Pagkatapos ng 3 buwan, lahat ng equipment na yan, i-re-export ninyo. Yun ang usapan eh. Pero 3 buwan Opo. ang testing period. Okay. Demonstration period ang tawag dyan. Ilang taon ito na alam ko pa eh. Opo. Yung iba na yung mga detalye nakakalimot, pero yung iba, pagkatapos, sabi niya ganan, ibenta mo, export. Hindi nila na-export, binilang ko uli yung mga yan. Opo. Sabi niya 3 months lang. Alam mo kung kailan tumagal yon? Hindi 4 months, 4 na taon at 3 buwan. Kinuwenta ko na naman yan. Opo. Ano sabi ng NTC? Kasi sumulat sila. Mr. NTC, pwede po ba kami magpalabas ng yung boxing po ng Pilipino tsaka Mexicans? Opo, Manny Pacquiao yata Ayan. yan. Opo. Sabi na hindi pwede. Wala pa kayong yung tinatawag na CAS, yung Pay-per-view. Yung pay-per-view, wala pa tayong regulasyon. babayad, Alam mo yung problema kasi, sabi ganon, mabilis ang technology. mabagal. Hindi tayo makasunod yung regulatory, kasi regulatory ang NTC, ang bilis-bilis ang technology. Ang bagal ninyo ganun ang nila. Sinisi, ang bagal ninyo Hindi kayo makaabot sa amin. Hanggang sa dumating yung Pacquiao fight. Sayang lang yung chance, parang ganun po. At saka yung negro, si... Kawili, ang pangalan kalaban ni Pacquiao? Si Mayweather. Ayan. Opo. Sinabi ng ganito, huwag kayong magpapaano. Huwag kayong talagang... wala pa yung... Ano na ba si CIS? Nakalimutan ko. Sumulat sila kunwari ng April 30. Opo. O April 1. Ang laban ng Mayweather at saka ng Manny Pacquiao parang May 15 or something. Nakalimutan ko na. Ito naman kasing kabagalan ng NTC, hindi kaagad nasagot. Okay. Ngayon, nakapagbenta na sila nung fight na yun. Milyon na yun.
Ang sinabi ng ano, hindi kayo pwede. Nung sumagot, isang linggo na lang maglalaban na, oo. Ang sabi ng ABS-CBN, hindi na po namin pwedeng i-atras ito. Nasingil na po namin sa ganito yung ganito. Nakapagbayad na po. Ba't hindi nyo ibalik na lang, hindi ba? Opo, oo. Sa kasakiman nila, Balik bayad. ay hindi po kanya. Nilabag nila. Walang tuntunin. Aha. Pinilit nila yan. Kaya nung sinuma ko lahat ng mga bahagi nito na isa lang ang channel nila. Lahat ng kanilang mga program kinonvert nila into channel. Yung isang channel naging 11 channel. Yan ang kagagawa ng isang channel na bunga kala nila, makapangyarihan sila. Oho. Na ang entitlement nila ay talagang kahit na batas lalabagin. Kami ang batas. Yan ang style nila eh. Oho. Binilang ko ngayon lahat ng kanilang violation at minultiply ko sa 200 pesos per day per violation. Alam mo kung magkano nakwenta ko? 1.6 trillion pesos. Wow, laking pera. Oh. Mga sasabihin ni Joey Salceda Oho. na kumakandidato ng gobernador ng Albay. Nako, oho. Sana narinig po ninyo sa mga mamamayan ng Albay. Oh, ang ganda na lang. Bahala na po kayo. Oh, third paragraph na son. Third paragraph. Oh, third paragraph. Para may paliwanag natin. Oh. Prior to the rejection Hindi ko of na mapapaliwanag ng third paragraph. franchise renewal, Opo. prior, some 36% of Filipinos derive their news and entertainment from the channel. ABS-CBN's extensive regional network, Reach, was also the source for news and updates on impending disasters, making the channel crucial then to disaster risk reduction strategies at the local level. Oo, totoo naman yun eh. Pero alam mo, nung tinanong ko yan doon sa abogado nila, Opo, opo. tama naman po na kayo ay nagsisilbing inspirasyon ng marami nating kababayan. Opo. Wala pong debate dyan. At kumisan nga po, nakakatulong nga kayo eh. Totoo naman po. Although hindi po niya pinakikita po yung audit ng inyong nakukuhang mga donations. Oho. Pero hindi po ba mas maganda yung makatulong kayo, nakakasunod pa kayo sa batas? Ayun. Sagutin mo nga. Di ba mas masarap yung tumulong ka pero wala ka nilabag sa batas? Sasabihin mo na tumulong ka pero napakarami yung batas na nilabag. Opo. Yan ang gagamitin mo ngayon dahilan. Oho. Wala may sagot eh. Aha. Bakit mo gagamitin? Ay ngayon, social media eh. Ako nga, magmula nung masara yung ABS-CBN, Opo. hindi na ako nanonood na lang ako Netflix eh. Ang source ko na lang impormasyon, Jerry, at saka yung social media. Opo. Mas maganda pa yung social media, mas marami pang totoo dyan eh. Oho. Hindi ko sinasabing lahat ay totoo. Pero kung halimbawa, titingnan mo yung average, mas marami pa yung totoo dyan kaysa sa mga mainstream media natin. Tsaka yan. mas mabilis ngayon. Oo. Sana magkausap kami nitong Salceda na ito eh. Opo. Ayun. Kaya lang sinasamantala niya kasi mag-graduate na ako eh. Ayun na nga po, Kong. Hindi, balita nga natin, Kong, hanggang papaspasan daw ata ito hanggang bago magsimula pang itong mga buwan na ito, Kong. Pwede ba nilang gawin yun? Nagbukas sa Bahala sila, mananagot sila sa ating mamamayan. Ibig ko sabihin, Oo. ibibigay nyo ba yan nang hindi man lang nila itinutuwid ang mga pagkakamali na aming napatunayan Oho. sa pamagitan ng isang masusi at mahabang pagtalakay ng mga problemang kasangkot ng kanilang paghingi ng renewal noong 2000, year 2000. Oho. Isipin mo kasagsagan ng COVID-19, yan pa yung aming pinag-uusapan. Totoo po, Kong. May mga hearing doon kayo, marami eh. Nakamaskara pa kayo dyan, Kong. Oo, eh. pero, Diba? pero Oh. pantay ang labanan, patas ang labanan, hindi kagaya ng Quadcom. Ah, opo. Sapagkat ang abogado nila, sinasabi ko sa iyo, everyday ibang set. Totoo po. Oo. Battery of lawyers ang kaharap doon. Talagang baterya, di baterya talaga. Oo. Oh, yung last part. Masasabi ba natin hindi patas sa labanan? Ay, At saka talaga. nakapagkukonsulta. At marami pa silang ginagamit na kagaya ng gamit mo ngayon. Oo. Samantalang ako, yellow pad lang ang gamit ko. Oh. Ito to, Kong. Yung pinakamagaling huli. Yung pinakahuli. Oh, yung pinakamahuli. Oh, yung sabi niya. Oh. Given the merits of renewing the franchise, as well as the clarifications made by the government agencies Niliwanag doon ng mga government agencies, eh, no? over certain allegations against the grantee, this representation urges Congress to reconsider the non-renewal of the franchise by the previous Congress. Yun. In view of the foregoing, the approval of this bill is urgently sought. Urgently sought. Joey Oh. Sarte Salceda. Sagutin mo, Jen. Yan na, ang malaking problema ni Congressman Joey Salceda na tumatakbo ngayon na gobernador ng Albay, Kong. 1,001 kabulaanan. Aha. Congressman Joey Salceda. Aha. Sana mag-isip ka. At kung talagang ikaw ay nagmamahal ka sa bansa mo, sasabihin ko sa iyo ng diretso ito. Mananagot ka, hindi lamang sa iyo mga kababayan sa Albay, mananagot ka sa buong mamamayan ng Pilipinas pag tinuloy mo yan. Aha. O yan masasabi ko lang sa kanya. Eh, mukhang, well, Kong, ha? Kong. Sana nakikinig ka. Aha. Eh, sana. Tignan natin to kasi may mga bali-balita nga tayo. Talagang pagkahain to, pagdating daw po ata sa Lunes, ng opening, pagang isa sa papaspasan daw ata nila ito. O di ilitaw natin ngayon yung kanilang pilitin natin ngayon sinuhin. Nasaan yung nasaan yung titulo ninyo diyan? Yung lupa. Ah, oo nga pala. Alam mo ba na isa sa napatunayan na nagkulang lang ng panahon, namatay kasi si Congressman Datol. Oo nga pala, si Sa yung Kong Datol. kukuha ng certification. Pati yung kanilang transmitter diyan ay walang building permit. Aha. Saan ka naman nakakita pinakamataas na transmitter sa ating bansa? Ginawa yan ng walang building permit. Aha. Kaya nga dati Hindi nga nag-iisip. sinasabi ko sa inyo, pagka pinakamakapangyarihan, pinakama-influence ang network, walang batas-batas sa kanila. Magtatayo ka lang ng barong-barong, may building permit ka eh. Totoo. Oh, kahit ano lang dito sa higpit ng sa Quezon City,
Ito magtatayo ka ng napakataas na transmitter, walang building permit. Oho. Diyan mo susukatin kung anong klaseng mga tao yan. Sasabihin ngayon ng Joey Salceda, walang paglabag. Ipakita mo sa akin, Joey Salceda, na merong building permit, yung transmit. Diyan lang, magkakalintikan tayo. Hanggang ngayon ba wala pa rin building O di, permit? ipalitaw nila. Maaaring ba? nagkaroon na siguro ngayon. Pero nung ginawa yun, yung sinasabi natin. Naalala ko ngayon ko kasi ang guest na doon, si dating Pangulong Erap eh. Dating nung nalaman ha? Pinacheck, kaya nga nalaman yan eh. Nung nalaman Alam mo mo- na, presidente yan. Oo nga. Pupunta dyan. Oo. Ngayon, naging basic na sa yung mga staff. Titingnan muna. O may building permit. May kayo ba ganyan? Kaya alam mo, nung pinakita, wala silang may pakitang building Wala permit. pa ng building permit. Dito pa lang anong sasabihin mo ngayon na walang paglabag? Oho. Nako. Ano? Ibig mo sabihin, isang certification na manggagaling sa Securities and Exchange Commission, sapat na yon? Oho. Humarap sa amin ang Securities and Exchange Commission. So pero pagka ito inihain kong, ano po ito? Pagtatalunan ba ito? Pagtatalunan May po ba ito debate sa ba yan? plenaryo? Sa Wala na komite? sila. Kasi ako nga, sabi ko nga sa iyo, sa panig ng mga komite ngayon, hindi na natin malaman kung meron pang rule of law eh. Oho. Eh kasi ang isa sa mga dagdag na O hindi naman ako member dyan, baka mamaya, huwag nyo nang pagsalitain dyan yan. Ganun. O, Hindi baka, kasi, hindi na ako, baka harangin na ako dyan, hindi na ako makakaupo dyan. ganun ho baga? O hindi ba tinangka nilang huwag na akong pagsalitain? Isipin mo, tinanggal nila ako sa lahat ng aking membership sa komite. Oo. Ang pagkakaakala ko naman, habang ako ay isang miyembro pa rin ng Kamara, Pwede pa. may karapatan naman akong umupo doon Opo. at mag-participate sa kanilang pagtatalo. O, sabi ko doon sa aking staff, ipalista mo ako, gusto kong magtanong. Oho. Bumalik sa akin yung staff ko after 3 minutes. Sir, sabi po ng COMSEC, hindi po raw kayo pwedeng isali doon sa list of interpellators. Oho. Bakit daw? Oho. Hindi raw po kayo member. O sige, hayaan mo na ako, i-raise ko mamaya. So, ang una kong ni-raise, Mr. Chair, ano po ba ako yung legal basis ng ating COMSEC na pagkakasabi niya na ako po hindi na pwedeng magpalista dito sa committee ito sapagkat ako po hindi na member. Oho. Hindi niya sinagot. Nang sinabi na lang, I will include you, Ayun. Your Honor. Huminto na ako. Oo nga naman. Ba't kinakailangan ko mag-ilaban sa lahat ng pagkakataon kung makakapagsalita ako? Hindi. Oho. Wala na ako ng gana eh. Kaya hanggat mapipigil kayo, Kong, pipigilin kayo. Anong klaseng ano ito? Anong klaseng kongreso? Oo. Ngayon pa namang ako'y kahuli-hulan ko na dito sa kongreso. Ngayon ko pa nakita Nako. itong uri ng mga... Talagang ano eh, talagang... Ang chismis pa naman, Kong, kapag ito naibalik, mukhang isa kayo sa mga pinupuntirya nila. Kapag ito daw nag-operate na uli. Paano ngayon ito? Ulitin mo nga. Ang balita ko, chismis naman ko, kapag ito daw, Pero nakapag-operate. ginagalit lang ako Hindi, nito no, eh. Ayaw na kitang patusin. Ginagalit mo lang ako eh. Oo. Hindi, ang balita ko naman nata, magiging manager na si Huwag kang magalala. Ako naman ang kukunin nga manager. Baka mabalik ito. Oo, yun nga. Kasi meron pa ito na hindi nabibenta ka na yung May shares, di ba? stocks pa ako dun. May stocks siya pa dun eh. Isa pa rin ako sa may-ari.